Mga ka-BBM, sinagot na ng mga vloggers ni General Bantag itong si DOJ Secretary Boying Rimulya kaugnay sa planong pagsasampa ng kaso ng DOJ sa tatlong vloggers na nag-interview kay General Bantag kahit kasalukuyan itong pinaghahanap ng batas. Sabi ni Banat Bay na isa sa mga kakasuhan ni Rimulya, kahit sino at bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita o yung tinatawag nilang fresh freedom. Grabe ho ito si Secretary Rimulya. Pasensya ka na, Secretary Rimulya. Baka ang sinasabi mo, tinulungan namin maibigay sa taong bayan yung side ni Bantag. Huwag mong kakalimutan yun, Secretary Rimulya. Abogado ka. Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press. And we are part of the press. Tas babantaan mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Nanindigan din si Banat Bay na isang katarantaduhan ang ginawa ni Rimulya kung saan ay tila napapahiya lang siya dahil hindi nila kayang hulihin itong si General Bantag kahit nagbigay na sila ng milyong-pisong reward sa ikadadakip ng dating Bucor chief. Hindi ho kasi, alam nyo, ito isang malaking katarantaduhan. Maniwala ho kayo sa akin, ito ho'y napakalaking katarantaduhan. Ito ho'y maling-mali na pipigilan. Isipin mo ha, hindi nga siya makasagot ng diretsyo doon sa media. Kasi alam mo, kalayaan ng tao mang-interview. Remember, hindi naman po kami ang nagsabi ng mga tungkol sa kaso. Hindi, tinanong lang namin yung tao. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sino kaya sa dalawang kampo ang nasa tama at inyong papanigan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, naka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Akasuhan ng DOJ ang tatlong vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte, lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pambabastos sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng bilibid? Pasensya ka na, Rimulya. Kami po ay lumalaban lamang sa hustisya. So kung kami ay babantaan mo, naintindihan ko, karapatan mo yan bilang mamamayan na magbanta sa amin na keso kami ipapakontempt mo o ganyan-ganyan. Pero, alam mo, sinasabi ko sa iyo, sana maging warning na sa iyo yung nangyari sa iyo nitong nakaraan. Pagbali-baligtarin mo mundong ito, ang tunay na hustisya, maaaring hindi natin makamit dito sa lupa. Pero huwag mong kakalimutan that after this life, there is true justice. We are fighting for the right things. At binibigyan lang namin ng boses ang lahat ng panig. At sa pagbibigay namin ng boses sa lahat ng panig, kami ay iyong babantaan. Alam niyo ho ba, even a convicted person have the right of freedom of speech? Huwag niyo kakalimutan yun. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay may kalayaang magsalita. Kahit ito'y convicted na tao. Huwag mong kakalimutan yun, Secretary Rimulya. Abogado ka. Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press.
And we are part of the press. Tas babantaan mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Panoorin nyo to, sinabi niya ha. Oh. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto raw. Yung isang araw siya po na-interview ng mga ilang vlogger, sa linggo yata yun, 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapas. Hinahanap ng batas at hindi dapat binibigyan ng salita? Wow! Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado? Even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niyang kesyo bakit daw binigyan ng pagkakataong magsalita. Unang-una, eto ha, lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if I'm wrong. On the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Ang nako-contempt of court, yung mga involved na partido, yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila, abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings. Pero may sundot pa siya, kaya tingnan mo biglang nagbago. Tingnan nyo ha, observe nyo, biglang nagbago siya ng statement. Sa proseso po. Proseso daw. Yung proseso daw ng court. Ano tawag contempt of court? Contempt of court. Obstruction of justice. Bigla nagbago, naging obstruction of justice. Secretary, anong in-intrude namin doon sa pag-interview kay Bantag? Hinarang ba namin ang pag-aresto nyo? Ina-aresto nyo ba sila at that time? Hindi nga namin alam kung nasan siya. Ang dilim-dilim nga nung paulit-ulit namin sinabi yun. Ang dilim-dilim nun, hindi nga namin makita kung siya talaga yung nagsasalita eh. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi nga namin alam kung siya talaga yung nagsasalita eh. Malay mo, kunwari siya lang yung mukha, iba nagsasalita. Nakita nyo? Paano namin ma-obstruct ang justice? Meron pa kang humirit dyan eh. Dapat daw inaresto namin, citizen arrest. Alam nyo ho ba pag nagbigay ka ng warrant, naka-specific doon na any law enforcer. Hindi ho kami law enforcer. Ang sakit mo sa banks. Sorry, pasensya ka na, Rimulya. Ang sakit mo sa banks. Ano yun, sir, sa judici? Pero contempt of court yan. Hindi sa judici. Contempt of court yan. Parang minabasos mo yung korte. Sinabi na ng korte na habulin nyo to, hanapin nyo to, isukol nyo to. Kahit ikaw ay namamayan na regular, ulihin mo to. Walang ganun! Ito yung kasing sinasabi niyang ang bira, oo. Ito yung sinasabi niyang citizen arrest. Hulihin daw. It's very specific in the warrant. Law enforcer ang huhuli. Are you telling me na ipahunting natin sa taong bayan si Bantag? Ha? Are you even serious, Secretary Rimulya? Kukunin siya ng batas, kasi citizen's arrest. Pero, di ba, yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest eh. Kahit regular person ka, pwede mo ulihin. Kaya kung ikaw yung vlog, regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, eh parang Tinulungan? Saan namin tinulungan? Grabe ho ito si Secretary Rimulya. Pasensya ka na, Secretary Rimulya.
Baka ang sinasabi mo, tinulungan namin maibigay sa taong bayan yung side ni Bantag. Nakalimutan niyo, sir, na meron tayong freedom of speech. Bawat Pilipino, even convicted. Hindi pa nga convicted yung tao eh. As in, hindi ho namin alam. Hindi ho kami direktang nakikipag-usap sa kanya para makontak siya, ibang tao. Hindi ho kami yun. At uulitin ko, kami ho ay hindi ordinaryong vlogger. Kami ho ay parte ng media. Nasa remate po kami. Baka gusto nyo tignan, remate. Nandun po kami. Nandun yung malaki ay, hindi, maliit lang pala. Yung pagmumukha ni Dada at ni Coach Oli. Yun na mas malaki. Hindi, tsaka pumapastos mo. Parang sinasabi mo, mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, Wala pa sinabi yung korte. Ano sinasabi mong may sinabi na yung korte? kasi in our ano, Local vloggers mo yun sabi. So, meron kami tinatawag. hindi, wanted na to eh. May court order na for your arrest. Like, kung kami, sir, legitimate na, Oh, ayan, tingnan mo. Kung kayo, tingnan nyo, sagot niya. we can be sued. It's possible. Yes. Wanted person na eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin to. O, hindi hulihin nyo. All Yung mismo agents of the law. Kita mo, pati yung media nagtataka na. Sabihin, kahit kami, bawal namin interviewin. Diba? You hereby ordered to arrest. yun na nga, vloggers eh. Ay, sorry. So paano pa rin sir, you will be asking the court to act on this? Parang ganun. No, it's just contempt charge. In court yan, sa court na mismo yan. We're not filing charges. It's just the court acting on it. Yan, tama yan. It's the court, hindi sila nagfa-file. Court ang magsasabi na wag nyo nang interviewin yan. Pwede yun, pag may gag order na. Eh, ang problema, wala pa ho ngayon. Wala pa. Nung in-interview namin siya, wala hong ganong order ang korte sa kanya. So, basically, walang sinagsasabi sa kanya ng korte na bawal siya magsalita. Hindi nga siya sinabihan bawal siya i-discuss yung kanyang... Una-una, eto panuurin nyo kasi yung interview. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Wala. Puro tawanan lang kami doon. Mula nung lumabas to, ang dami kong tinanong na abogado. Bakit to? Para malaman natin. Baka naman talaga may punto si Remulla. Alam mo yung mga kilalang abogado, tinanong ko na. Kung ano masasabi nila tungkol dito. Alam mo, sabi lang nila, basta wag mo na lang kami babanggitin, Natawa. May nagsabi pa nga sa sobrang dami ng sinabi ni Remulla, siguro ang tama doon mga tatlo lang. Ilan may sinabi niya? Mga 1,000. Hindi ho kasi, alam nyo, ito isang malaking katarantaduhan. Maniwala ho kayo sa akin, ito ho'y napakalaking katarantaduhan. Ito ho'y maling-mali na pipigilan. Isipin mo hindi nga siya makasagot ng diretsyo doon sa media. Kasi alam mo, kalayaan ng tao mang-interview. Remember, hindi naman po kami ang nagsabi ng mga tungkol sa kaso. Hindi, tinanong lang namin yung tao. O ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo ganyan? Sa pagsabi mong kami ay ipapakontempt mo, para mo na rin sinasabing wala ng kalayaan magsalita si Bantag, which is definitely wrong. Why? Still, sabi ko nga sa inyo, i-google ninyo, even convicted people, they have the right of freedom of speech. Di ba bakit si Dilima nakakapagsalita pa? Ang mali, yung magdala ng cellphone. Tama ho yun. Pero marami sa inyo nagtataka, bakit may pasulat-sulat pa siya? Kalayaan niya ho yun eh. Kalayaan niya ang magsulat. Nakakulong na yun kalayaan niya. As long that she will not discuss the case. Kaya nga tatanong ko kayo kayo mga nakapanood, diniscuss ba ni Bantag yung kaso niya? Wala. Secretary, isipin mo ito
Isipin mo maigi to. Pag-iinita mo kaming tatlo, pero yung kaso ni De Lima napapabayaan na. Kaya tuloy unti-unti na didismiss. Anong itsura nun sa taong bayan? Anong itsura nun pag na-dismiss si De Lima? Tapos kami ang pinagbuntungan mo ng galit. Nagbisi-bisihan ka sa amin, tapos si De Lima ganun? Pambihirang buhay to.